Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit, Chika! hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po sa lahat po ng ating mga pangga dyan sa may Anonas, Quezon City. Hello po sa inyong lahat dyan at batiin din natin ang mga taga West Crames, San Juan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili, diba? Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At syempre sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ito ang second part ng ating Chika ni Sisa. Wag na natin matagalin pa dahil medyo mainit ang usapin na ito at patungkol nga dito kay Miss Mariel Rodriguez Padilla. Mali pala, Mrs. Mariel Rodriguez Padilla. Oo, nakakaloka. Kasi marami mga netizen na nagsasabi, parang pinaliliit nga ba ni Mariel ang kanyang mundo? 'Di ba? Lalo pat sa mundo ng show business. Lalo pat ngayon medyo nauugnay at nababahiran ito ng kulay ng politika. Syempre nga naman, 'di ba? Sino pa nga bang kakampihan niya? Yung mga kaibigan niya sa showbiz? O yung asawa niyang senador ngayon? Syempre, yung senador niyang asawa. 'Di ba? Kumbaga logic naman yon. Kaya lang, kasi parang medyo nagtutuloy-tuloy nga ba itong para bang pag-unfollow nitong si Mariel sa ilang mga kaibigan niya or mga talagang nakatrabaho niya sa showbiz nang dahil lamang, 'di ba? Sa pagkomento ni Miss Angel Locsin sa kanyang asawa nung mga nakaraang araw pa, hindi ba? Na nakakaloka, na nagsanga-sanga na nagkampi-kampihan na. Ultimo nga yung asawa ni Miss Angel Locsin na si Neil Arce, 'di ba? Nagkomento na din, tawang-tawa ako doon na sabi, yung parang doon sa post na kumakalat, I don't know kung talagang galing nga to kay Neil Arce, 'di ba? Na sabi nga niya, tara ding, hanapin natin ang bato. O, 'di ba? Yung may mga ganyang patutsada na nakakalungkot, ano? Lalo pat eto na merong ginagawang movement. Etong si Mariel na Protect Robin Padilla at movement. Na para bang ang sa akin lang nakakalungkot kasi nandiyan na damay na rin yata si Piolo Pascual. 'Di ba? Na in-unfollow nga ba kasi upon checking parang si Ann naka-follow pa rin naman daw kay Mariel. Pati itong si Pokwang naka-follow pa din kay Mariel. So si Mariel lang talaga totally ang medyo parang teka pinersonal mo naman masyado. Hindi ba pa pwede as a citizen, naghahayag lang din sila na kanilang saloobin hindi dahil sa gusto nilang tuligsain o di naman kaya magbigay ng hindi magandang komento sa iyong asawa na ngayon ay nakaluklok bilang senador ng ating bansa, 'di ba? Sabi nga ng ilan, 'di ba? Kakiba talaga ng pagkakaroon ng pwesto yan yung mga ganyan. Yung batikos, pagpuna ng lipunan, 'di ba? Sabi nga yun ni Nanay Christy. Kaakibat daw talaga yan. Maski ikaw bilang artista ka, 'di ba? Pag sumikat ka, nandiyan na yung, hindi ka na makakaligtas sa mapagpunang mata ng publiko dahil nga ikaw ay isang public figure. Pero hindi lang naiintindihan ng ilang mga netizen na para bang teka sandali, para magsagawa ng isang movement tulad nitong Protect Senator Robin movement is para bang ang naiisip na iba mga netizen, teka sandali, so sino naman ang makakawawa dito? Yung mga ordinaryong mga tao na sumasahod ng minimum wages. Ito yung mga hihikayatin nyo na sumama sa mga ganitong movement. 'Di ba? Hindi lang sa ganitong movement, kung hindi sa mga protesta. Ang ending sila yung nakakawawa. Pero at the end of the day, kayo yung naging masaya kasi, 'di ba? Nahikayat nyo silang sumama sa inyong mga ganitong plataforma o kaya movement na ganito, 'di ba? Tapos ang ending, iiwan din sila sa ere na para bang walang nangyari.
iiwan din sila na wala naman din na solusyonan na problema, na kaya sila sumama is buong akala nila is magkakaroon ng solusyon yung mga pinaglalaban ng mga taong to. But ang ending, di ba, hihikayatin sila, sasama. Tapos ang ending, kakalimutan sila. So, sino naman ang kawawa, di ba? Kaya sabi ng ibang mga netizens, di ba, nag-react na din kay Mariel na kung gusto mo ng movement, mag-isa ka. Sabi nga daw nung ilang mga parang nagko-comment yung mga netizen di kayo na lang, magsulo kayo dyan. Di ba? Kaysa naman, di ba, yung mga simpleng mamamayan na naman, yung mga ganito, dahil lamang sa kayo ay nainis, nagalit, dahil hindi nasunod kung ano man ang gusto nyong mangyari. Dahil nga, syempre, yung mga tao, may kanya, yung bawat artista, di ba, na nagpo-post kung sakali man nagpo-post ng kanilang mga opinion patungkol sa nangyayari sa ating bansa, karapatan nila yun. Dahil nagbabayad sila ng buwis. 'Di ba? Parang si Meme Vice very vocal naman din siya, 'di ba? Kasi sa laki ng buwis na binabayad niya, gusto niya makakita ng resulta na makatulong din sa ibang mamamayang Pilipino. Hindi 'yun dahil lang sa papaboran natin kung sino na tipong ganyan, dahil lang nakagalit, ay dapat i-unfollow. Ay dapat hindi mo na siya suportahan. Ay dapat hindi niyo na panoorin. Yung mga ganyan, 'di ba? Ano kayo, high school? 'Di ba? O galing high school lang naman yung may mga ganyan Sabi niya kahapon si Riza May nag-unfollow kay Kitty Duterte issue. Ngayon nag-unfollow naman si Mariel issue. Kaloka na. Oo, 'di ba? Tagay na lang tayo. Alam mo, Jeff, that's Oliveros. Hindi, totoo. Hindi ko na rin alam. Kasi yung parang yung 2016 din na parang sinasabing paghahayag nga ba ng suporta. Correct me if I'm wrong, pwede po itong linawin. Although ngayon, parang si Piolo yata part ng ASAP Australia Kasi nakita ko lang to on social media way back 2016, 'di ba? Na sinasabi, parang kino-quote si Piolo, 'di ba? Na 'di ba, ever since naman talaga supporter daw siya ni Duterte. May ganun may nakita akong ganun. Tapos parang hindi lang siya pinayagan talaga kasi na mag-endorso, 'di ba, ng mga politiko ng mga panahon ng 2016. Nakakaloka, 'di ba? Sabi ni Darren Fukunaga, bini-baby kasi ni Mariel si Robin, kaya tingnan nyo, nagkakalat sa Senado kung ano-ano na lang ang sinasabi. May masabi lang, o katulad yan, opinion ng ating mga kababayan yan, hindi ba? Kumbaga parang they have their own opinion, 'di ba? Kahit papaano, talagang government official kayo. Katulad si Mariel, artista ka. Hindi naman ibig sabihin laging papuri Maraming makakapansin, maraming pagpuna na dapat nasasanay na kayo. Over naman yan pwede naman silang mag-usap ng personal. Di ba yung mga ganyan na pwede naman, hindi naman kailangan na talagang hayagan lang Kasi nga, bakit nga ba in-unfollow ni Mariel yung ilang mga artista dahil sa pagwa-welcome kay Angel Locsin muling nagiging active on social media? Kasi katulad kay Ann Curtis, wala namang masama doon sa sinabi niya na welcome back Mars, ay Darna pala. Tapos in-unfollow siya ni Mariel. Yun lang naman ang sinabi, 'di ba? Wala naman sinabi si Ann Curtis patungkol sa asawa niya. Si Pokwang, 'di ba? Alam naman natin talaga 'yan very opinionated talaga 'yan. Sasabihin niya kung ano yung sa tingin niya na bilang karapatan niya bilang Pilipino, sasabihin din naman niya 'yon, 'di ba? Si Mariel isip bata, si Robin naman yung pag-iisip niya. Ay, nako. Hindi ganun 'yon, Daryl Fukunaga. Diba? Pero yun nga lang, nakakasad nga lang. Kasi syempre, diba, katulad niya may mga ganito. Ang ending na naman, ang makakawawa na naman dyan na yung mga Pilipino na iniidolo kayo, na naniniwala, pinaniniwala nyo sa gusto nyong mangyari at pinaniniwalaan nyo sa inyong, alam mo yung gustong gawin. Tapos ang ending, hindi nyo rin naman sila kayang panindigan at hindi nyo rin sila kayang ipaglaban. So stop, 'di ba? So ang ending laging ganyan 'di ba? Na kapag may problema, pag may artista sa social media ang punta. Pagpunta, pupupugin naman ngayon ng mga ng mga bashers, kung sino man yung kaaway, 'di ba? Na hindi man lang din sila nag-iisip na parang tipong ay teka sandali, 'di ba? Na
ay alamin muna natin yung kabilang side para ma-weigh natin kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba yung mga ganyan na so parang ang gulo-gulo na. Follow na lang natin si Kapitana sa TikTok habang habang nakain. Totoo yan, Jeff Tads Oliveros. Oo nga pala bukas, Sabado na naman. May mukbang session na naman ako sa TikTok, hindi ba? Pero hindi yun lang. Oo, Tina daw. Ayan, meron na. Oo nga, sorry na. Oo, Tina pala. Pero yun na lang, hindi ba? Bago ako tuluyang magtapos, di ba? Yes, gusto ko lang din naman sabihin na sana man lang, di ba? Bilang mga sila'y matatagal na sa industriya, bilang yung mga taong artista na pinili nyo pong pumasok sa politika, dapat alam nyo naman na po na mangyayari ito na hindi sa lahat ng oras ay papaboran kayo, hindi sa lahat ng oras ay papuri ang inyong matatanggap. Lalo sa public service, 'di ba? Most of the time dyan, pagpuna ng mga simpleng mamamayan na umaasa na kaya po kayo ay nandyan para maging daan, para medyo kuminhawa naman ang kanilang buhay. Tama ako, mali. 'Di ba? Mga artista naman din, 'di ba? Nananahimik na kayo dyan sa showbiz, dyan na lang kayo. Huwag na kayong mag-ano. Wag nang, yung iba naman kasi may free will naman na gusto talaga mag-public service. Pero kung ganyan din naman pala na hindi masasanay sa mga batikos mula sa tao, better yet, give up the position. Yun lang naman din, hindi ba? But anyways, ako mga pangga, ayan na, nakikita ko na si Toby dumana sa harapan ko. Maraming salamat po mga pangga. Biyernes na naman, mag-iingat po tayong lahat. Hindi ba? Sama-sama po natin ipagdasal na naway. Alam mo yon, mawala na ng tuluyan sa himpapawid itong namumuong LPA. Huwag na siya maminsala sa ating bansa at kung saan mang karatig bansa na malapit sa atin. Maglaho na lang din siya kung saan man din siya galing. 'Di ba? Na huwag na siyang maminsala ng ibang mga tao, ng kabuhayan at sana wala pong madisgrasya. Hindi ba? So, yun ang pagdasal natin na lahat ay maging ligtas. 'Di ba? Kaya mag-iingat po tayo over the weekend mga pangga. Magkarinigan, magkapanooran na naman tayo sa darating na Lunes para sa isang umatigabong chikahan na dala-dala ng magandang bakla. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Eto na, nagpapaalam na ako, pinapatayan mo na ako. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Bye-bye, Adel!